Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking G65 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition, at king araw po ay September 26, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Sufficiency of Scripture. Meron ka bang ganap na kapayapaan? And yung scripture po natin ngayong araw is Psalms chapter 1 verse 1 to 3. And yung sabi po dito sa ating concept na sufficiency of scripture. The sufficiency of scripture means that the Bible contains all the words of God we need for salvation, faith, and obedience. God proceedingly revealed His word through to redemptive history, culminating in Christ and the complete canon. Today, scripture is not lacking by the fully equips the believer for life and godliness. This is the meaning of sola scriptura. And yung sabi po dito sa ating scripture na Psalms chapter 1 verse 1 to 3, Blessed in the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither, whenever there do prosper. And sabi po dito sa ating mga teachings, teaching number 1, the Bible is sufficient in wisdom. Sabi po dito na yung Bible ay talagang maraming laman na katuruan, galing sa katuruan para sa ating wisdom na dapat na i-apply natin sa ating buhay natin, na kapag may wisdom tayo sa life, sobrang mapayapa yung life na meron tayo. And teaching number 2, the Bible is sufficient in salvation. And yung Bible po ay sobrang daming laman tungkol sa salvation na dapat na gawin natin at isaalay natin sa buhay natin para sa ating mga kaligtasan. And teaching number 3, the Bible is sufficient in revelation. Yung Bible daw ay punong-puno ng revelation na hindi na kailangan pa magdagdag ng revelation about God or anything. Lahat ay nasa Bible na. And application number 1, dig deeper to find God's treasure. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na tayo ay humukay pa ng pinakamas malalim para mahanap natin yung talagang treasures ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, develop a habit of applying wisdom. Sabi po dito na apply po natin sa life natin or sa sarili natin na dapat na magkaroon tayo or magbasa-basa tayo sa Bible ng mga wisdom na para mas lumalim yung wisdom natin sa sarili natin or ipakalat natin ito sa lahat. And application number 3, decide within biblical boundaries. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin o sa life natin na mas maganda na yung mga in-apply natin sa sarili natin or sa life natin na mga plan or mga decision is mga biblical boundaries na mas magandang gamitin kaysa sa sarili lang natin na pagdidesisyon. And dahil lang ngayong araw, maraming salamat. God bless.